strictly speaking, parang hindi na ma-implement kasi outside na sa ating territorial jurisdiction. Ang nakita ko sa petition, ang mga respondents ay mga public officials of the government. So, I don't know if ICC is one of the respondents, pero kahit na one of the respondents sila, parang mahirap na i-implement ang ating TRO outside of the territorial jurisdiction of the country. May nabanggit itong international law professor na si Attorney Romel Bagares na yung formal turnover ng akusado sa International Criminal Court ay kailangang dumaan, nabanggit nyo nga, sa national proceeding sa extradition para matiyak na yung kanyang pagka-aresto ay proper at legal at naayon sa rules at hindi lang basta-basta na magpadala ng kahit sino, especially kung Pilipino ito, na hindi dumadaan sa proper procedure. At dahil nga walang extradition, minadali, atat ang ating otoridad. Actually, hindi nga kinikilala yung dapat yung warrant of arrest na inisyu ng ICC. Paulit-ulit yung sinasabi ni Marcos Jr. pero ang sabi niya, doon siya nakadepende sa Interpol kung ano yung utos na pulis din naman natin, otoridad din naman natin ang magiging pulis niyan, taga-implement, kahit na hindi natin kinikilala, atat at hindi nasunod itong procedure na ito. Nakikita mo ba na hindi ito dahil sa possible may kasalanan ang dating Pangulo, kundi sa usaping politika, kaya atat na matransfer na ang dating Pangulo palabas ng bansa? That is as clear as the sun rises in the east, Sir Admar. Hindi na yan debatable. Talagang politika ito. So, kung politika na ang mananaig, pwede lang sagasaan yung ating mga legal at saka procedural processes. Yan ang masakit na kasamang Admar. Opo. The cruelty of politics. Sa nakikita nyo po, dahil isinantabi itong sarili nating patakaran sa bansa kaugnay sa pagpapadala ng isang Filipino citizen sa ibang bansa, maaari po bang may nalabag ang Pangulo dito dahil sa pronouncement na rin niya, may go signal talaga mula sa kanya at iba pang opisyal ng gobyerno at ng PNP sakali pong mapatunayan sa nakikita niyo po, Attorney? Theoretically, may paglabag. Pero habang ang President, the Chief Architect of Foreign Policy ay nandiyan pa sa kapangyarihan, paano mo ang problema, paano mo ma-raise yung issue na violation. Saka na yan, kasi bilog naman ang mundo. We know that history is replete of episodes of ups and downs. Attorney, kung hindi po ito ma-correct, itong mga nakikita nyo po na mga kamalian, magiging masamang president po ba ito sa mga future presidents po natin at iba pang mga opisyal ng gobyerno at sasabihin, nagawa nga ito sa dating Pangulo, anong iba pang dahilan na hindi ito magawa sa iba pang mga Pilipino? Tamang Admar, we have not learned the bitter lessons of history. Alam mo, you are a witness to how political power is being exercised at the expense of the fundamental rights of a citizen at saka at the expense of our democracy. Kaya nga, we can name a lot of yung instances na nangyari naman yan. Yung kay Chief Justice Corona, namatay na lang yun. Politika man rin ang dahilan yun, napatanggal siya. So, I cannot name, alam mo na kung ano pa mga pangyayari. Pero ganyan talaga how cruel politics is. Pero ang masakit lang, yung ating reaction
sa ating judicial, ating mga institutions ay hindi mabilis, matagal pa. So, ang hustisya ay minsan Pyrrhic victory na lang. Tingnan mo, nangyari kay Chief Justice Corona, na-cleared siya pero patay na siya. Yan ang masakit. But anyway, we have to continue to survive. Wala man tayong ibang bansa pa na matitirahan. Ito man lang ating one and only country, itong Pilipinas. So, obligasyon natin ito na we will not give up. We have to be courageous and we have to fight to continue na sana itong mga ideas natin na in fact enshrined in the Constitution ay talagang it will be meaningfully and actually practiced and implemented. So, kaya nga we cannot compare ourselves to America. Sa Amerika, tingnan mo, nangyari kay President Trump. Weaponized din ang political system nila doon. During the campaign, lahat ng mga prosecution arm nila ay weaponized, pero ang Supreme Court pumasok agad na mayroong institutional immunity, so kahit convicted siya. Ngayon din, ang si President Trump, I think, is gumawa siya ng palisiya to withhold all yung mga foreign aid, pero naglagabas agad ang Supreme Court ng TRO. Sa atin medyo we can't blame the Supreme Court kasi mabilis talaga ang pangyayari. Blitzkrieg ito. Walang parang German attack ba, Blitzkrieg. Hindi nga pinahinga yung pamilya at saka si President Duterte kaka-travel pa from Hong Kong. Ngayon pagdating agad he underwent that ordeal. Yung stress na, very stressful talaga yun. Yung parang humiliation, nakita mo talaga how personal rights niya have been violated, at in a blitzkrieg fashion, dinala siya papuntang Netherlands. Kaya nga, hindi na nahintay yung possible na action ng ating Supreme Court on the basis of the petition that is being filed by the lawyers of the former president. Hindi na binabibigyan ng pagkataon na may ma-resolve yung pinaka-urgent at urgent with paramount concern yung kaso na pinapile doon sa Supreme Court. Attorney, sa second to the last post ni Mayor Baste Duterte, nabanggit niya, plane already left, they kidnap, PRRD. Dinukot nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano masasabi mo rito po? Yung paggamit niya ng terminong kidnap. It did. It could be described that way. Kasi dapat kung ICC ang warrant of arrest, we have to follow the Rome Statute, the procedure in the Rome Statute na dapat isurrender mo na sa judicial authority. Yun yung mga steps na yan. Pero shortcut yun eh. Minamadali. Wala na nga, hindi na binibigyan siya ng pagkataon to confer with his lawyers kung anong dapat gawin. In fact, nakita ko doon sa yung pagland ay sila Senator Bongo at saka si Attorney Bilio ay parang denied access sa kanya. So, pwede namang masabi niya na kidnapping. Parang yan, parang hyperbole, pero may may shade of truth din. Opo. Ang atin po bang pambansang pulisya, ang ating pambansang pulisya, tinagura ang mga law enforcer. Ano lang po yung mga i-enforce nila po na mga batas? Ito po ba'y batas po lamang ng ating bansa or batas ng sinasabi nila sa ibang bansa
na hindi naman kinikilala po dito, attorney? Actually, sila ay sumusunod lamang ng orders. Sumusunod lamang ng orders. So, the order that is coming from above, yan ang dapat managot. Kaya nga, kawawa din sila kasi wala sila, parang pawns lang ito sa sinasabi natin na political game. Now, at the end of the day, kasama Admar, meron ding reckoning ito eh. Hindi naman ito, sabi nga, hindi naman natutulog ang, ang Diyos. So, bilog ang mundo, ikot-ikot lang ito kasama Admar. Opo. Ikot-ikot lang ito. Opo. Sir, if ever po na mailabas... I don't know how the people will gonna react is... Opo. If ever po na mailabas Yes. po yung TRO attorney ng Korte Suprema, maaari pa rin po ba itong ma-implement considering wala na sa bansa ang Pangulo, and at the same time sinasabi na ito palang Dubai, itong UAE ay hindi rin saklaw ng ICC. Ano po masasabi nyo rito? Tingin nyo po? Strictly speaking, parang hindi na ma-implement kasi outside na sa ating territorial jurisdiction. Ang nakita ko sa petition, ang mga respondents ay mga public officials of the government. So, I don't know if ICC is one of the respondents, pero kahit na one of the respondents sila, parang mahirap na i-implement ang ating TRO outside of the territorial jurisdiction of the